Bantayan nyo. Pagka nararamdaman niya, tumigil-tigil ka nga. Ang drama mo eh. Because the truth is, ang tanging kakampi mo para makuha mga pangarap mo, yung sarili mo. Pagka ikaw, hindi kayo aligned ng sarili mo, hindi kayo iisa. Hindi kayo aligned. Hindi kayo magkatugma. Hindi kayo magkasundo. Magkaiwalay kayo ng gusto, there's a part of you wants to quit, and there's a part of you wants to pursue. Pag hindi kayo aligned, hindi ka magiging successful. So, in other words, kung may babantayan ka, ikaw muna. Lagi mo siyang babantayan. Pagka nararamdaman mong gusto niya na mag-quit, sabihin mo sa kanya, tigil-tigil lang mo yung drama mo, payaman tayo dito. Yes! Ang dami mong arty. Kasi alam mo yung sarili mo, parating yung panahon, ang arty niya. Di ko na kaya. Anong di mo kaya? Di mo kaya yung mahaman. Pagka na-discourage ka, daling mag-quit. And so, we will be sharing with you our years of experience. Ako po, bago ako maging Vice President ng AIM Global, magta-10 years na po ako sa March being VP of this company. But prior to that, I was 14 years as a distributor. So total ko 10 years sa management, pero bago ako mag-management, 14 years po ako nag-network katulad niyo, nag-home party, naglalata, nabubuhay. 14 years, kaya 14 plus 20, plus 10, I've been in the industry for 24 years now. Pero 38 lang po ako. Kaya, mag-share ko ng experience sa inyo, paano kami nagsimula. And, lagi kong sinasabi sa training ko madaling maintindihan yung training. Ang dilemma, ang challenge, yung gagawin. Daling intindihin yung sasabihin ko, narinig nyo sa upline yun. Ang daling intindihin. Yung training, very easy to understand. Sasabihin namin, huwag kang magpapaka-discourage. Ang dali. Ang daling intindihin, no? I-absorb mo, ang dali lang. No? Huwag magpapaka-discourage. Pag uwi mo, pinalalayas ka na. Ayoko nang hirap pala ito. Kasi ako, parang ganito yan Marami kayong books na mababasa, marami kayong tips na malalaman. Halimbawa, paano pumayat. Ang daling intindihin, paano pumayat. Huwag kumain ng matatamis. Huwag masyadong kumain ng carbohydrates. Pag gabi na, huwag na masyadong kakain ng marami kasi hindi natutunaw dahil wala ka ng activity. It will turn to fats. Mag-iwasan ng cake, pastries, iwasan ng coke. Mag-exercise. Ang daling intindihin. Pero pag nakakita ng red ribbon, double chocolate, nanginginig ang pisngi. Pagka magnanangalian, hindi kayang uminom ng walang coke. Madaling intindi ng pagpayat, ano challenge? Ang hirap gawin. Ganon ang networking. Ang daling intindihin. Ang hirap gawin. Habi namin, mag-recruit. Di naman ginagawa. Magbenta. Di naman ginagawa. Gusto yata yung mama mo lang ginagawa. Gusto yata pumayat walang ginagawa. Are you with me? Yes! Kaya ang labanan dito, yung personal discipline. Kung gagawin mo yung mga naintindihan. Almost 500 tayo dito. Yung sasabihin ko, pare-parehong maririnig ng mga tao. Pero pupusta ako, hindi lahat gagawin yung sasabihin ko. Yes. Saan nagkatalong? Sa disiplina ng tao. If they have the discipline, the motivation to really do it or not. So wala sa AIM Global yung problema kasi we give you all the types of training you need. Nasa pag-a-apply ng maraming tao. Are you ready? Yes! Kaya ang pagtatagumpay magsisimula sa'yo muna kung willing kang magbago. Kung ikaw yung tipong tao na pag may narinig ka, ginagawa mo, well, plus factor sa'yo dito. Pero pag ikaw yung type na you procrastinate, pinagpapabukas mo, mahirapan ka maging successful. So, ang success dito hindi tsamba, ginagawa siya. Una mo kailangan baguhin dito, yung mindset mo. Kailangan baguhin mo yung takbo ng isip mo. Sabi mo, mindset. Mindset. Nasaan yung mind? Nasaan yung mind? Nahahawakan ba siya? Yung mind, iba sa brain, ha? Yung brain, utak. Yung mind, isip. Magkaiba ho yun. Dapat baguhin mo yung takbo ng isip mo. Yung utak, hindi mababago Pero paano siya mag-isip, pwede niyong baguhin. Tama. Kung paano ka mag-isip, pwede mong baguhin. Hindi po totoo yung hindi niyo kakontrol ang isip niyo. Kaya niyong kontrolin. Maling mindset yung may
yung hindi ko kayang baguhin yung mind ko. Yung mind ko, may sariling isip. Pag yung mind nyo may sariling isip, may problema tayo. Ha? So, una nyo babaguhin ito. Yung mga mindset, ano ba yung nasa mindset? Isip, yung set. Ano yung mga nasa isip mo? Kailangan baguhin mo yan. Ano yung mga yon? Yung mga negative thoughts mo. Yung pagiging negative. Yung nega. Alam mo yung nega? Kung wala nakita maganda sa mundo, laging complain ng complain. Yan. Babaguhin mo yan. Yung wala kang tiwala sa sarili mo, babaguhin mo yan. Yung laman ng isip mo na puro kahirapan, babaguhin mo yan. Meron kasi tinatawag na poverty mindset at saka prosperity mindset. May isip, alam nyo, may tamang pag-iisip paano yumaman. Pero good news, may pag-iisip din paano humirap. And believe me, kung mahirap ka ngayon, 100% dala ng mindset mo yan. Hindi po kasi ibig sabihin pinanganak kang mahirap, pag 40 ka na, yun na yun, mahirap ka rin. Ilang kababayan natin ang mahirap pinanganak, pero nung lumaki, tumanda, mayayaman na. Yes. Ano binago nila? Binago nila yung isip nila. Hindi sila niwala na, hindi sila naniwala na ang kahirapan, kanila ang kapalaran. Marami kasing tao, pag pinanganak mahirap, ano sasabihin? Ang kapalaran ko, maghirap talaga. Pinanganak ako mahirap, mamamatay ako mahirap. Pag tinanong mo bakit, nasasaad daw sa mga palad nila. Nababasa sa palad. Kasi pag tinagda ng palad, letter M, mahirap. Pwede namang mayaman, pero iniisip, mahirap. Ano yung mga mindset na mali? Mahirap ang pera, mahirap ang buhay. Kung ang lagi mong mindset, mahirap ang buhay, mahirap ang pera, ano magiging buhay mo? Mayaman? Mahirap. Gusto mo maging, kung ang laman lagi ng isip mo, sakit. Do you think magiging malusog ka? Kung laman lagi ng isip mo, stress. Do you think magiging healthy ka? No. So, I can prove to you today na kung ano yung laman ng isip mo at laging nandyan, yun na magiging buhay mo. So, ang daling baguhin ng buhay, baguhin ang isip. Ang problema, hindi ganong kadaling baguhin ang isip. Kunwari, sabihin mo ngayon, positive na ako. Pinadulas ka magmula 7th floor hanggang ground floor. Hindi natin kung mag-positive ka. Ang hirap. Ang daming triggers around us that could actually push us to get back to our old habits. Kaya, ulitin ko kung ano po yung takbo ng buhay mo ngayon, 100% dala ng isip mo yan. Yes. Kung pag punong-puno ka ng kamalasan, naku, ang laman ng isip mo, Malas. puro kamalasan. Malamang madukutan ako mamaya. Malamang masaraduhan ako ng mo. Kung puro negative ang isip mo, lagi nating sinasabi yan, you can never live a positive life with a negative attitude. So kung gusto mong yumaman, alisin mo muna yung scarcity mentality. Alisin mo muna yung poverty mentality. Ano yung poverty mentality? Yung normal lang maghirap. Hindi normal lang maghirap. Masamang maghirap. Because you are created to prosper, you are created to thrive. Tamad lang ang tao, minsan marami siyang problema, marami siyang issue, kaya siya naghihirap. So, ano yung laman ng isip natin, yun ang nagiging buhay natin. Kaya, to change your life, change the way you think. Babaguhin mo itong mga mindset mo. Sir, ito mahirap baguhin. Kasi kung 38 ka na ngayon, 38 years nang nakaprogram yung isip mo sa ganyang isipan. Hindi isang atin lang, bukas, hindi ka positive ka na, hindi ganun. Ang hirap. Kasi virus na siya. Parang computer, nakorrupt na yung mind mo, nakorrupt na. Nakorrupt na ng maling paniniwala. Ngayon, para mabago yung paniniwala na yun, isang upuan ba ng training, mababago? Hindi. Babad. Atin kasi binabakbak mo yung virus. May mga virus na hindi magamot. Di ba kahit lagay mo yung computer ng antivirus, ayaw. Ayaw matanggal. Ano ginagawa? Pag ayaw ng antivirus, matanggal yung virus. Ano ginagawa sa computer? Reformat. Kaya pag hindi namin natanggal yung virus mo, reformat na ng utak ang kailangan mo. And paano mare-reformat yung utak mo? Attend ka ng attend. So, ang dami mong tatanggalin. Ang dami mong tatanggalin.
ka mo nakakausap ng mga kaibigan na neg-neg. Hindi ka mo nakakausap ng madadrama. Titigilan mo muna yung mga news na bad news. Titigilan mo muna si Papi Tulpo. Puro positive mo na ipapasok mo sa isip mo because we're trying to reprogram your mind. Kasi ang daming maling belief system ng mind natin na masama ang pera, kontento ka na, huwag ka mag-ambisyon, wala kang tiwala sa sarili mo, may inferiority complex ka, tingin mo sa mundo pangit, lahat ng tao manlalamang, tingin mo sa paligid mo kasamaan. You get my point? Yes. Ang drama mo, ang emotional mo, sensitive ka. Tama, sensitive. Ang dami mong babaguhin sa sarili mo. Pero may good news ako sa inyo. Kayang baguhin yan ng training. Yes! Naniniwala ka sa malas at swerte. Naniniwala ka sa mga maling pamahiin. May pusang itim tumawid sa kalsada. Anong sasabihin nyo? Malas. Sign niya. Alam niyo bakit yung pusa tumatawid ng kalsada? Yung itim na pusa. You know? Kasi gusto niya pumunta sa kabilang side ng daan. Wala na pang iba dahil. Hindi para malasing ka. You see black cats crossing the street because they want to cross the street. Huwag mo nabigyan ng sign yan. Sign. Nag-gets niyo ibig ko sabihin? Yes. Hanggang ngayon, pag may araw at tumampon, ay, may kinakasal na tikbal. Hanggang ngayon. Pag makatay palad mo, sige nga, oh. Hindi po. Kulang ka ng alcohol, bacteria po yan. May buni yan. Tignan mo, lagyan mo ng alcohol, tanggal yung kate. Hindi yung ang kate, may darating na pupera. Yung puti ng kuko, pag lumalagpas na daw, pag malapit nang mapunta doon sa dulo, kaya hindi po kulang ka ng zinc tsaka calcium. Kaya may puti yan. Pag di ka daw makapag-asawa at ikaw ay may medyo edad-edad na, kailangan pag kumakain ka, bago ka daw tumayo, iikot mo yung plato o pinggan. Anong malay yung pinggan? Sa pag-aasawa mo. Tulungan ka lang ng konti ng pag-aasawa mo. Bilang mo. Problema mga asawa, hindi pinggan ang solusyon. Mini skirt lang po. Lumandi ka lang ng konti, tapos mag-slip ka hanggang dito. Tingnan natin, hindi ka makapag-asawa. Are you with me? Yes! Ang dami nating maling pamahiin. Naniniwala tayo sa... Kaya nagiging totoo yung pamahiin. Alam niyo kung bakit? You ask me why? Pinaniniwalaan kasi. Pag pinaniwalaan mo ang isang bagay, totoo man o hindi, you give power to it. You give power to it. Kaya nagiging totoo yung malas at swerte. Pinaniwalaan mo eh. Pero everything is neutral. Sabihin niyo neutral. Neutral. Everything is created neutral. Walang malas, walang swerte, walang maganda. Ang nagle-label lang na maganda pangit, society. Ang nagle-label lang ng sexy, society. But go back to the 1900s. Ang sexy nung 1900s, alam niyo kung ano? Mga mabebelbel. Hindi po ako nagbibiro. You try to research. Nagbago lang naman yan over the years nung nauso yung miniskirt, make-up, nauso na yung rampa sa model. Pero nung araw, ang sexy, yung sexy. Sino nag-label ng sexy at hindi? Sino nagsabi ng maputi at maitim? Sino nagsabi ng maganda at pangit? Society lang. Walang iba. Everything is created neutral. Ang nagbibigay ng meaning, tao. Neutral, pero nilagyan mo ng malas ako. Malas ka talaga. Are you with me? Yes! Kasi ang tao, creator ka eh. I'm just trying to give you your power. Because many of us, we have already lost our personal power because of wrong belief system. Tonight, I'd like to educate you that you have that kind of personal power, but every time, ladies and gentlemen, you believe in nonsense, you give away that power. Maniniwala ka sa malas at swerte, sa kapalaran, sa destination, you're giving up your personal power.
You wanna become successful? Claim back. I-claim mo ulit yung personal power mo na yun na ikaw ang arkitekto ng buhay mo. Yes. Hindi po yung anging amihan. Hindi yung kulay ng damit mo. Yung iba lagi sasabihin, susuot ko yung lucky shirt ko. Saan linggo mo nang suot? So, sino gumagawa ng malasal sa'yo? Ikaw. So, wrong belief system, yung maling paniniwala na hindi ka magaling. Kasi na-program ka ng nanay, tatay, ng teacher mo na hindi ka magaling, kaya hindi ka tuloy magaling. Siga mo, yung mga anak natin na hindi nagsasabing magaling sila sa mathematics. Hanggang ngayon, hindi talaga magaling sa math. May anak ba kayo ganun? Yung hindi sila, hindi ako magaling sa math. Pag pinaluhan ng mga bata na hindi sila magaling sa math, hindi talaga gumagaling kahit anong gawin mo. Kasi they are blinded. Are you with me? Yes. Kaya babaguhin mo tong mind mo kasi nandyan po yung program nyo, wrong na paniniwala, yung maliit na wala ka self-confidence, ang liit ng tingin mo sa sarili mo, mahihain ka. Ang dami mong babaguhin. Kaya lang, ulitin ko, hindi mo mababago yan ng isang attend lang. Attend ng attend, magbabad ka sa tamang environment. At yung environment na yun, Alliance in Motion Global. Lagi po kayong pumunta rito, lagi kayong matin ng training, lagi kang kausapin ng upline mo. Yung mga upline nyo pa naman, ako po, may problema na, tinatago pa nila sa inyo. Kasi gusto nila lagi silang positive. Pag ang environment na ginagalawan mo laging positive, ang kausap mo positive, ano mangyayari sa'yo? Darating ang panahon, pag may kaibigan ka, maninibago na sila sa'yo. Kasi hindi na ikaw regular na kausap. Dati ang pinag-uusapan mo lagi, mga showbiz. Pag nag-aim global ka at babad ka na rito, ang laging nasa bibig mo, pangarap. Dreams. Travel. Napaka-positive mong kausap. Pagka may kaibigan ka na nagsasabi sa'yo ng problema niya, ikaw parang sa loob-loob mo, ano ba to? Liit-liit na problema, umiiyak. Pero ikaw din dati, iyakin. Tama yan. Pero dahil na-train ka na, iba na yung perspective mo. Yeah. Yung mga kaibigan mo, maninibago sa'yo pag nagsasalita ka na. Kasi ang lumalabas sa'yo, puro positive. Dati ang lumalabas sa'yo, puro mga sila James, sila Nadine. Hindi po ako updated, ha? Pero alam ko, break na sila. Ha? Lagi kinunod ng kadenang bakan. Hindi ko malaman bakit nanonood ang mga tao niyan. Konting episode na lang, matatapos na siya. Ha? Konti na lang. Nakakainis ang mga pelikula na yan. Ilang episode na, lagi yung mga kontrabida ang nananaig. Napapansin niyo ba? Kung sino pa yung masama, siya nananalo. Kaya ikaw gigil na gigil ka, pusit na to siya. Naman. Dalandala ka ng emosyon mo, tigilan niyo na po yan. So, to change your program, it takes a lot of effort, pero may isa akong proven na bagay na sasabihin sa'yo. Pag nagawa niyong mabago ang program ng utak ninyo, mababago niyo ang takbo ng buhay. Yun lang, it takes a lot of effort para baguhin how the mind thinks. Hindi niya siya magagawa mag-isa consciously. You need support system, kailangan niyo ng tamang environment. Kaya mga kaibigan, babad lang kayo ng babad dito. Doesn't matter who you are. Doesn't matter kung may pinag-aralan ka o wala, nakapagtapos ka or hindi. Doesn't matter kung ano background mo. Walang pinipili ang environment ng AIM Global. Lahat dito may chance para yumaman. Lahat dito may chance para maging leader. Yan yung mission ng AIM, to turn ordinary people to extraordinary millionaires. Ang gusto namin dito, mga ordinaryong tao lang. Bakit kaya i-convert to extraordinary people yung mga ordinary people? Kasi nga, we always believe that if we are able to change your mindset, your program, then you will be able to change your life. So, magmula ngayon, mahirap magbago ng isip. Pero magmula ngayon, ang i-entertain nyo lang ng mga paniniwalaan, yung mga bagay na nakakatulong sa inyo. Yung mga bagay na hindi nakakatulong sa inyo, let go. Pag sinabihan kang hindi mo kaya yan, let go. Huwag mong paniwalaan, huwag mong i-internalize. Huwag yung nasa jeep ka na iniisip mo, hindi ko ka talaga, kaya ko ba talaga?
ang dali nating maapektuhan ng mga pangyayari. Are you with me? Yes. Next, after that, kailangan matutunan mo yung mga tamang skills. Yung mga tamang skills, mga gagawin para magtagumpay ka. So dalawa, isip at saka action. Kasi itong skills, action to eh. Hindi naman pwedeng isip lang ng isip eh. Positive ako, positive ako, positive ako, yayaman ako, yayaman ako. Hindi ka naman nagre-recruit, wala din. Tapos sasabi mo sa apply mo, apply, tinago ko na yung mindset ko, wala pa rin nagbago sa akin. Kahit baguhin mo yung takbo ng isip mo, kung hindi mo i-apply, walang action, wala din. Kaya dalawa, 2 parts to become successful. Mind, your thoughts, and your actions. The action that you will take to make your dreams come true. Are we clear? Yes. Madali lang ang equation, madali lang ang flowchart ng networking. Ikaw, join ka, magbibuild ka ng network. Yan. Para magkaroon ka ng result. Yan lang po. O, iniba ko pa shape. Ikaw, bibuild ka ng network para magkaroon ng result. Ganyan lang po siya kadaling isipin. Malaking network, malaking result. Maliit na network, maliit na result. Kasi itong result yan, yung income mo, kotse, bahay, travel, lahat ng pangarap mo na hindi ko pa nailista dyan, yan yung mga resulta ko. Dahil natin sa kita. Saan manggagaling kita nyo sa AIM? Di ba sa network? Walang network, walang kita. Ganon kadali. Kaya pag tinanong mo ako, sir, tagal ko na, wala pa akong kita. May network ka na ba? Yun lang. Ang labo mo eh. Take mo pa nakadrugs eh. Wala ka nito. Pag hindi ka nakabuild nito. Mabibuild nyo muna to. Ito muna, bago ito. Bago maging bigas, tanim ka muna. Tama ba? Tama. Tanim bago umani. Ito itatanim nyo. Ito tatrabahuhin natin. Pag natrabaho mo na itong network, ito, sir, ano ba yung network? Yan yung bilog-bilog, ano ka ba? Ibang ka nga hindi naintindihan niya. Ano ba yung network? Nag-join ka pa. Ito yung bilogs-bilogs. Mas konting bilogs, mas konting kita. Walang bilogs, walang kita. So paramihan ng bilogs. Tama ba ako? Yes. Problema, dala ka ng dala, walang naniwala. Sir, dala naman ako ng dala-dalang bilog. Sa kakabilog ko yan tuloy, buta. Zero. Alam niyo kung ba't nasisiro kayo? Ang tingin niyo kasi sa bilog, zero. Dapat ang tingin niyo sa bilog, tao. Tao yan, tao. Huwag mo tignan na, zero yan. Kasi zero. Are we clear? Yes. Malaki to, malaki kita. Wala to, wala yan. So ano, nahin mo, ito. Huwag mo na kayong titingin dyan. Kasi pag tinignan nyo to, nakakalungkot. Pag nagsisimula ka, wala niyan. O dito muna, pero ito may deal tayo. Mabubuo lang to. Pag tama ang ginagawa mo. Tama. Pag tama-tama ka. Kahit anumang gawin mo para buuin to, kahit anong sipag mo, pag mali ang mindset mo, tapos kulang ang action na tinitake mo, you never make it. So saan tayo magsisimula? Sa result? Sa network o sa'yo? Ikaw ang first system. Ikaw ang iko-correct. Pag tama ka na, madali nang gawin ko. Pag mali ka, naku kahit ang isang bagay kahit madali. Pag mali ang mindset mo, ang hirap. Are we clear? Yes. So, ikaw muna. Sir, ano gagawin ko sa sarili ko? Kaya number 1, tanggalin mo lahat ng fear mo lahat ng takot mo, lahat ng problema mo sa katawan, tanggalin mo. Lahat ng mga, pasensya na kayo sa word, kasi walang ibang magsasabi sa inyo nito. Lahat ng mga buwisit sa'yo, tanggalin mo. Lahat ng nakakainis na ugali mo, tanggalin mo. Ano yung mga nakakainis na ugali? Katamaran. Kadramahan. Tama. Kasakiman. Kadamutan. Ang daming kayo. Tatanggalin mo. Kachismosohan.
Lahat ng hindi magandang ugali mo, lahat ng duda mo sa sarili mo, lahat ng bagay na hindi nakakatulong sa'yo para umangat, i-let go. Ang number one dun, ito. Maraming Pinoy hindi umaasenso, alam niyo kung bakit? Punong-puno ng duda sa katawan, punong-puno ng takot. Hindi pa nagsisimula, hindi ko kaya to. Hindi nagpe-pay-in, ano yung iniisip, baka malugi. Hindi pa nagsisimula, lugi pa. Tama ba yun? Maraming Pinoy, ayaw sumubok. Susubok pa lang, pahirapan na. Alam mo kung pagsubok pa lang, hirap ka na, pagyaman pa kaya. Tama. Kung subok pa lang, kabadong-kabado ka na, ay nako, mas maraming kaba ang kailangan para yumaman kaysa sa pagsubok. Kaya kung pagsubok, namumutla ka na, kalimutan mo nang yumaman. Magjo-join ka pa lang, nagko-collapse ka na, tapos tayo dyan. Hindi ka karapat dapat yumaman. I'm telling you, that's why I'm telling you here. I'm being frank. Hindi lahat pwede yumaman. Kasi hindi lahat kayang i-correct yung sarili. Hindi lahat kayang i-overcome yung feeling. Hindi lahat may tiwala sa sarili. Yung fear and doubt, normal. Pero hindi normal yung hindi ka magkaroon ng lakas ng loob para sumubok. Ano, para umasenso, ano kailangan mo? Takot o lakas ng loob? Lakas ng loob. Alam din naman yun eh, kahit di ko ituro yun eh. Subukan mo umasenso na puno ka ng takot. Sige nga. Paano ka kakausap ng tao? Paano ka mag-a-approach? Paano ka maglalatang? Takot ka nga! Pero simulan mo ng lakas ng loob. Yung kahit nahiya ka, kahit nisip mo, baka mapahiya ako eh. Ang lagi nisip mo, bahala na si Batman. Bahala na, sige lang, tuloy lang. When you practice this kind of attitude, where you keep trying, and keep trying, and keep trying, later on, hindi nyo na mararamdaman ng duda. When you keep trying, and trying, and trying, darating ang panahon, di ka na nahihiya. Tama. When you keep trying, you get rejected, you keep trying, you get rejected. Sa una masakit, rejection, ouch. Pangalawa, ouchie. Pangatlo, arty. Panglima, arach. Pauhalo-halo na arouch. Ang sakit. Pero pag paulit-ulit mong ginagawa, magiging manhid ka sa sakit na yan. Tama ba? Tama. Pag paulit-ulit kang nasasaktan, magiging manhid ka. Kaya nga yung iba hindi na nagmamahal. Yun lang. Kasi manhid na daw sila. Yun. Yun lang. May point o may points? May point. Dami. So pag ulit-ulit ka nare-reject, masanay ka din? Yes. O di darating ang panahon, wala na. Oo. Ito honesty. Sino-sino sa inyo ang sanay na sa rejection, taas ang kamay? Yung bang, kayo ba hindi pong pag na-reject? Wala lang, hindi na big deal. Dumating na kayo sa ganon? Yes. Pero bago kayo dumating dyan, di ba? Ang arty mo din. Tama. Aray, ko. Aray, ko. Pero makabente kang ganon, hay, lintik, bahala sila. Paulit-ulit na lang ako nasasaktan, ayoko na. Hindi na ako maniniwala sa mga rejection na yan. Pag sinabi lang, no, bahala sila. Hindi mo namamalayan, no? Immune ka na. Pero bago ka maging immune, ano ginawa sa'yo? Binugbog ka muna ng rejection. Tama. Kaya may tip ako sa inyo. Para ma-immune kayo, pagpakabugbog kayo sa no. Kaya mamaya pag-uwi mo, sabihin mo, nasa na kayo mga no? Labas kayo dyan! Labas! Ino nyo ako, ino! Pag may kausap ka, yes na wag, no! Oh. Masanay ka, hindi? Sanay. Naku na raw, hindi ka masanay. Ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, dumadali. Kaya hindi kayo nasasanay sa rejection, iwas kayo ng iwas. Pag iwas ka ng iwas sa rejection, hindi ka masanay. Pag iwas ka ng iwas, hindi mo malalaman kung sino yung tamang tao pag umiiwas ka. One thing that rejection gives you is that you are able to identify sino yung mga taong magsasayang lang ng oras mo. At least pag na-reject ka, alam mo na, ayos lang, sasayangin lang niya oras mo.
So dapat, hindi kayo panghinaan ng loob. Normal na walang maniwala sa inyo sa una. Kasi ikaw nga, di ka nga maniwala sa sarili mo. Ibang tao pa kayo. Ikaw nga eh. Hindi ko nga alam kung kaya ko ito. Pero kung makarecruit ka, gusto mo mag-join sa'yo. Ikaw nga hindi naniwala sa'yo, ibang tao pa kaya. Tama ba? Yes. Ikaw muna. Tuloy lang. Kahit walang naniniwala, tuloy lang. Normal. Yung hindi kumita, walang maniwala, ma-discourage, normal yan. Hindi ka nag-iisa. Lari na-reject ka, may good news ako sa'yo. Hindi ka nag-iisa, libo kayo. Kaya pag na-Indian ka, welcome to the club. Pag walang naniwala, i-welcome mo yung sarili mo. Bakit ka nag-iisa? Part na ako ng maraming nagre-reject. Clear? Sige. Mas madaling gawin yung negosyo kung ikaw. Pinag-usapan natin ikaw. Okay. Alam mo yung purpose mo. May dahilan ka ba't mo ito ginagawa. At hindi lang dahilan, maganda o malalim na dahilan. Kung join mo dito, gusto mo lang makahanap ng shoota, ay naku, huwag ka naman join. Gusto ka lang maghanap ng boy, ay naku, doon ka. Sa Quezon Avenue, madaming boy. Kailangan malalim yung dahilan. Kailangan meron kang compelling reason. Pag sabing compelling reason, dahilan na, malalim na dahilan na ipupush ka para magtrabaho ka. Dahilan na ginigising ka tuwing umaga. Yung babangon ka na masipag ka kasi may malalim na dahilan. In other words, yung dahilan, ito yung magiging motivation mo. Kaya dapat, alam niyo po yung purpose niyo. Mahirap gawin to negosyong to pag wala kayong purpose o wala kayong dahilan. O napakababaw ng dahilan. Masarap isama sa dahilan, loved ones. Kaya mo ito ginagawa kasi probably for your children, probably for your parents. Years back when I joined in network marketing, about 24 years ago, pinaka-motivation ko was my parents. Kasi hindi kami, mahirap kami. Ang dad ko, walang regular na trabaho. Mom namin, was a regular housewife. Konti lang kami. 7. Tapos yung 7 na yun, ang lalayo ng agwat. Halos tig-1 taon ng agwat bawat isa. Pagka Nakita mo na? panganay, ate ko, pinakapanganay, tapos kuya, tapos ako, pangatlo ako sa panganay. The thing about, looking back, kung titignan ko lahat ng pangyayari at bubuin ko yung puzzle, naging maganda yung naging experience namin dahil mahirap kami. Because doon sa mga panahon na yun, na-build ang karakter namin. Pero nung nasa stage ka nun, buwisit. Tama, wala kaming washing machine. Kami naglalaban ng dami. Kanya-kanyang plancha. Yung alam mo yung pagkatas mo maligo, nakatapis ka doon ka palang magpa-plancha. Ay, alam nung iba. Tapos hindi mo na inalabas yung kabayo, doon na sa kama. Tama ba? Hindi mo na inalabas yung kabayo, mamadali kayo. Tama mali? So, nag-aral ako mabuti, wala pa ako sa networking. Gusto ko na mag-excel sa buhay kasi may motivation ako eh. Gusto kong umangat sa buhay kasi pag wala kang pera, you feel oppressed. Parang kang kawawa. Pag wala kang pera, hindi ka sikat, hindi ka pinakikinggan. Kahit panganay ka sa pamilya, pag wala kang pera, hindi ka pakikinggan. Ang pakikinggan yung anak na OFW na nandoon sa ibang bansa. Pagka, kahit matalino ka pag wala kang pera, walang kwenta. Kasi pag Pasko, hindi mo naman pwedeng sabihin sa bata, pila kayo, bigyan ko kayo ng talino. Ang sikat pagka Pasko yung may pera. Tama. In other words, nangarap ako, nag-ambisyon ako. Kasi yung kalagayan namin, hindi maganda. Hindi maganda in the sense na, yung resources namin, dahil marami kami, was so spread thinly. Kasi marami kayong magkakapatid eh. Tama? So, madaming na-deprive sa amin because of poverty. Pero napaganda kasi, yun pala ang magpupush sa amin para mag-excel. Nagas niyo ako? Kaya looking back, hindi pala pangit yung mahirap kami. Napaganda pa. Ngayon, ang nakikita niyo, nahihirapan kayo. Saka ka network. Kaya mo kayo
May truth, wala naniniwala, kalaban nyo lahat ng kamag-anak nyo, hindi kayo pinapansin. Pero hindi nyo alam sa process na yan, binibuild yung character nyo. 2 years from now, looking back, tatawanan nyo lang lahat ng ginagawa. So, alam kayo maraming na dahilan. Huwag lang pera. Pera, for me, pinakamababaw na dahilan ng pera. Of course, kasama yung pera, but kasama nyo yung loved ones nyo. Tapos, dapat clear yung laman ng puso nyo. Huwag yung gusto nyo yumaman kasi gusto ko yumaman para sagasaan ko yung mga kapitbahay ng mga hayop na yun. Babalikan ko lahat ng aapi sa akin. Dapat mag-global ambassador na ako, mag-MC na ako talaga eh. Sasagasaan ko yung mga yan eh. Bakit na motivation nyo? Yung may gusto kong gantihan, gusto kong... Paano ka bibigyan ng pera ni Lord kung mananakit ka ng kapwa-tao? Tama eh. Tama? Tama. Huwag yung gusto mong ano, parang balikan ko yung anak sa amin yan. Pambalikan ko talaga yun. Hindi maganda motivation yung kaya mo gustong imaman kasi may gusto kang balikan. Dapat it's about you, it's about your loved ones. May gusto kang makuha sa buhay, may gusto kang matulungan. God will bless the work of your hands pagka ganun ka. Pag pure ang intention mo. Pero pag ang intention mo masama, nako, maraming roadblock sa success mo. So find your purpose. Find your reason. Kasi pag may motivation, may purpose ka, na nangyayari? It becomes your inspiration. Sarap mag-network, sarap magtrabaho pag may inspirasyon eh. Naalala nyo nung high school, elementary, pag may crush ka, sarap pumasok eh. Inspired. Tama mali? May inspirasyon dapat kayo pag ginagawa nito. So tatlo, yung why mo, magiging motivation mo, purpose mo, may inspire kang humataw. Pag inspired ka, iba. Inspired ka ng anak mo, gusto mo siyang bigyan ng magandang future, inspired ka na bayaran yung utang mo para magkaroon ka ng peace of mind. Kasi problema sa utang, wala kang peace of mind. Pag masasalubong mo na yung nautangan mo, iwas ka. Pag nagkasabay kayo sa jeep, ano yung itsura mo? Hindi kang tago mo eh. So iba yung gusto mo kasi magka-freedom. And that's one thing I like to discuss tonight because aside from your reason why you have to become successful here, I'd like to tell you that ngayon nakilala nyo kung ano yung networking lalo na AIM Global. You cannot afford to fail in this business. Huwag kayong papayag na mag-fail. Huwag kayong mapayag na mabigo, hindi magtagumpay dito. Please, do it for yourself and for your loved ones. Yes. You cannot afford to fail in this business, no matter how hard, no matter the challenges you face along the way, encounter along the way. Huwag kayong papayag na hindi kayo magtagumpay. Dapat ang option nyo dito, walang iba kundi success lang. Yes. Wala kayong ibang option kundi manalo lang. No matter what it takes, dapat ang option nyo dito, manalo lang. Huwag kayong papayag na matalo. Kasi pag natalo kayo dito dahil nag-quit ka, ay nako, number 1 napapalakpak yung nag-reject sa inyo. Tama eh. You validate. Yung mga nag-down sa inyo, pag nag-quit kayo dito, nag-fail kayo dito, tinamad ka rito, bina-validate nyo yung mga nag-reject sa inyo. Hindi sila nanalo. Clear? Yes. You cannot fail here because this is an opportunity for you. Ang networking, ikaw, ang network. This is an opportunity for you to become your own boss and to have a business of your own. And not a lot of people have that kind of opportunity, maging boss sila, magkaroon ng sariling negosyo. Believe me, kailangan ipaglaban nyo to. Yung pagkakaroon ng sarili nyo negosyo kasi nandyan po ang freedom. Because as long as you're working for someone else, you'll never become financially free. As long as ikaw, beholden ka. As long as ikaw, pinapasweldo, you'll never become financially free. Kaya dapat ipaglaban nyo to because sa networking AIM Global, you have a chance to become an entrepreneur. Negosyante ka dito. You are your own boss in this business. Ang tatrabahuin mo lang, palakihin itong network na to. And you can make unlimited amount of money, practically. Kaya huwag kayo papayag dahil, lalo na kung hindi naman kayo pamilyang negosyante, lalo na kung hindi naman kayo pamilyang maraming pera para magnegosyo, at 6,980 or this coming February 3 at 8,999.
Ladies and gentlemen, ang earning potential mo sa 8,999 when we implement our improved marketing plan, can you imagine? 48,000 pesos per day ang earning potential mo. Labas yung kotse na to. Na ano gagawin mo? Kaya mo, magnenegosyo ka sa AIM. Kukuha ka ba ng 8,000. opisina na rerentahan mo? Magre-renovate ka? Ano? Magpa-apply ka ng business permit? Mag-a-apply ka ng mga kung ano ng permit para magkaroon ng negosyo? Mag-a-apply ka sa BIR? Dito mag-pay-in ka lang, may negosyo ka na, may opisina ka, may gwardiya ka. Tama eh. Ganito lang kasimple. Pag naging global kayo, nakatagpo kayo ng partner, nakahati nyo sa puhunan. Ba't kahati sa puhunan? Sa in global lahat, sa amin ng office, warehousing, sa amin ng products, registration, sa amin ng research and development, sa amin ng operations, sa amin ng inventory, sa amin ng customer service, sa amin ng legal, sa amin ng training, sa amin ng expansion, sa amin ng innovation, sa amin lahat. Ikaw, marketing ka. Yan ang departamento. Lahat ng ibang departamento, amin na. Ang departamento mo, marketing. Ang puhunan ng AIM, milyon-milyon. Milyon ang puhunan. Magpa-register lang ng product, magkano na? Sa FDA, magtanong kayo, magkano pa-register bawat produkto? Opisina, renta, magkano? Empleyado, more than 200 ang employees ng AIM Global. Magkano sweldo, payroll niyan monthly? Milyon. In other words, milyon ang puhunan ng AIM. Pumasok ka para maging kasosyo. Ang ambag mo, 6,980. Partner! Hey! Negosyo tayo, ha? Ito ang bag ko, 6,980. Ang trabaho mo, marketing kami lahat. Ang trabaho mo lang, mag-market. Tapos mahirapan ka, ayaw mo na, complain ka pa. You get the point? In network marketing, para ka nakahanap ng partner na siya mamumuhunan ng lahat. Yung ambag mo, para maging registered distributor ka. Tapos isang rejection, ayaw mo na. Tama eh. Saan ka makahanap ng ganyang opportunity? Kita niyo ibig sabihin? Yes! Dahil ang pinaglalaban mo dito, pag may business ka, mas magkaroon ka ng freedom. Dalawa yung freedom, time freedom at saka financial freedom. Freedom. Pinakamasarap, yung may pera ka na, may oras ka pa. Yes! Tama ba yan? Marami akong kilala. Ito. Puro pera, wala naman time. Pero mas marami akong kilala. Puro time, wala naman pera. Pero sa AIM Global, may pera ka na, may time. Yes! Pinaglaban mo dito, freedom. Mahirap sa una kasi mag-a-adjust ka pa eh. Tama. That's how it is. Masarap dito because this is a business where you can apply the law of leverage. The ability to multiply your time through others. Tama eh. Pag lumaki tong network mo, ikaw to. Okay? Leverage mo yan eh. Ano yung leverage? Yung naparami mo yung sarili mo. Tawag doon, multiplication of yourself. Naparami mo, leverage mo yung sarili mo. Kasi ang pinaka-importanting technique sa buhay, sa pagyaman, yung maparami mo yung sarili mo. Halimbawa, sa taxi business, sino yung mayaman sa taxi? Yung maraming unit. Tama. Jollibee, bakit mayaman? Eh, ang dami niyang outlet na Jollibee. Tama. Chowking, McDo, ganun din. Pinakyaw na nga ni Jollibee. Sa kanya pa Greenwich. Sa kanya pa Chowking. Mainasal. Sa kanya pa Mang Inasal. Deli France, sa kanya din. Oh, binili niya din yung ano ngayon, Coffee Bean. Wow. Si BTL, Coffee Bean Tea Leaf. Ang may-ari, Jollibee. Jollibee. Nagets na ako? Yes. Anong technique ni Jollibee? Marami. Bilag-bilag. Leverage! Pero siya, bilyon ang puhunan. Bilyon ang puhunan. Ikaw, ano puhunan? 6,980, pinangutang mo pa. Nagets niyo ako? O, tignan mo si Jollibee. Oh. Ang dami niya, Jollibee, Chowking, Greenwich. Ang dami niyan, Mang Inasal,
Ilan yan sa buong mundo? Ang Jollibee, hindi lang naman Pilipinas eh, buong Mundo. Tiyan mo, ano negosyo niya? Bilog-bilog. Bilog-bilog. Tawag dyan, bilogs-bilogs, oh. Henry C. Yung Henry C, dami negosyo. May SM, pinarami niya. O may BDO, pinarami niya. China Bank, kanya rin China Bank eh, pinarami niya. SMDC, mga kondo, kanya rin, pinarami niya. Dami niya negosyo eh. Nasa retail pa siya. Alam niyo yung bonus, kanya rin yun. Yung save more, kanya rin. Ano negosyo niya? Bilog-bilogs. Lusyutan. Ano negosyo? May PAL. Ang daming eroplano ng PAL. Ano pa? Sa kanya po yung Allied Bank. Ang daming Allied Bank. Sa kanya rin yung Asia Brewery. Beer. Sa kanya rin yung Yossi, Fortune Tobacco. Sa kanya rin yung Eton, Development. Oh, dami negosyo. Ano negosyo? Bilog. Last, meron pa isa. Ayala. Ayala Group of Company. Oh, ang dami negosyo nito. BPI kanila. Ang dami. Globe. Ang daming naka-globe. Oh, ano pa? Ayala Life. Ayala Mall. Ayala Street. Yaman eh. Yaman. Ano negosyo? Bilog. Bilog-bilog. Ikaw to. Yan. Magre-recruit ka. Pararamihin mo. Sama ka sa akin. Pararamihin mo. Sama ka. Ayaw mo, ayaw ko din. Pararamihin mo. Anong tawag sa negosyo mo? Bilog-bilog. Ipayaman ka rin kasi. Yeah! Tama. Tama. Yes. Namatay si Henry C. Namatay ba lahat na negosyo niya? Hindi. Tuloy-tuloy ba kumikita yung kaanak? Yes. Namatay si Bong Tan. Yung Bong Tan, yun po yung anak ni Lucio na nagpapatakbo ng PAL. Question, nung namatay si Mr. Bong Tan, patay lahat ng eroplano nila. Hindi. Tuloy-tuloy pa rin. Yung mga Ayala, yung generation ng Ayala ngayon, di naman sila yan eh. Mga anak na yan ng mga Ayala nung araw pa eh. Namatay na yung mga Ayala nung araw pa, 18th century pa. Hanggang ngayon, buhay pa. Yung negosyo nila. Aim Global, build ka na negosyo mo. Believe me, one day pag wala ka na, buhay pa lahat ng binuksan mo. Yeah. Ano tawag doon? Leverage. Leverage. Oh, kung lagi ka lang nasa E quadrant, employee quadrant, you get paid for a day's work. No work, no pay. When the time comes for you to retire, tuloy-tuloy pa yung payroll mo. Wala na. Tuloy-tuloy pa yung 50 mil mo buwan-buwan ng sweldo. Wala na. If you can't work anymore, you're done. Tama. Kaya dapat isipin po dito yung mga working. That one day, ano yung future-proof mo? Pag sabing future-proof, ano yung gagawin mo to protect your future? Future-proof. Joining networking is actually future-proofing. Sinisecure mo yung future mo para one day, ayaw naman natin yun, pero when you die, when you say goodbye, meron ka man lang maiiwan na legacy. And mangyayari lang yun pag meron kang pinasok na negosyo na leverage. Now you know. Now you know na, ay hindi lang pala extra income. Ay hindi lang pala 50,000 naman. Ay hindi lang pala pagiging milyonaryo to. This is about my future. So when people reject you, sabi mo okay lang. Di mo naman alam yung leverage. Pag sabi, ano yung leverage? Tingnan mo dun sa class card mo, average. Clear? Yes. Minsan madaling ma-discourage, pero sa totoo lang, ba't kayo magpapaka-discourage doon sa mga taong mas less ang alam nila sa negosyo natin kaysa ikaw na umaattend ng training ngayon? Ikaw yung naka-attend ng training, dapat ikaw yung malakas ng loob, ikaw yung matapang, hindi yung sila na hindi nakaka-attend. Ay, pyramiding yan! Ikaw, mukha nga. Ikaw yung naka-attend, pero ang problema sa ibang tao, kung makasira sila, akala mo alam lahat.
Tama. Tama, mali? Tama. Ganun sila, akala mo alam lahat. Which is, hindi naman. Karamihan na naninira sa atin, sila pa yung kokonti ang alam about our business. So there are two things I want you to remember why you cannot fail in this business. Why you cannot afford to fail. Number one, ang pinaglalaban mo, freedom mo. Financial freedom. Wala nang sasarap dun sa buhay na wala kang pinoproblema sa pera. Tama eh. Kasi ang number one na stress ng mga tao, Pera. pira. Pag walang pira, ang tanda ng itsura. Tama, mali? Total, uso naman ng social media ngayon. Mababasa niyo sa social media, there was a research that came up recently. Mas humahaba ang buhay ng mga may pera kaysa sa walang pera. Tama. Bakit? Number one, mas afford nila bumili ng healthy foods Tama eh. kaysa dun sa pera. Siyempre, pag wala kang pera, instant mami, instant noodles, instant sardinas, instant death. May mga pera, fresh food, organic. Yung mga may pera, pag masakit ang likod, ay nagpapamasahe para anti-stress. Tama. Pag ikaw naglaba ka maghapon, wala kang pera, sakit ng likod mo, nagawin mo, tiisin mo na lang. Tama, mali? Yung mga may pera, masakit ang katawan, papas pa ako, ang sarap ng buhay. Yung may mga pera sa research sabi, they can take supplements, vitamins, anti-aging, anti-cholesterol, etc. Yung pera, imbis na ibili ng supplement yun, iuulam na lang. Tama, mali? Tama. Yung may mga pera, mas may peace of mind, they can travel, they can rest. Tama. Yung walang pera, natutulog na, nananaginip pa ng problema. Tama. Imbis na yung pahinga nila, pahinga na. Bangun. Tama eh. How you tell me, masarap walang pera? Nagkaroon ng problema sa taan. Sino unang-unang nag-donate? Sino? Ang ginawa ng mga walang pera, moral support, kaya nyo yan. Kasi walang madunit, kaya moral support na nga. Tawa ng tawa sa system. Tama ba ako? Pag may outreach program, pag may nasalanta, pag may kailangan tumulong, sino ang unang nakakatulong? Siyempre, may resources. Tama. Ang poverty is not only lack of money, but poverty is lack of resources. Kaya huwag ka papayag na maging mahirap. Kasi ang liit ng role mo, wala kang magawa. And ang pinaglalaban mo dito yung sinasabi ko, freedom. May pera ka? Anytime magsawa ka dito, pwede kang tumikim ng pagkain ng mga street food. Sawa ka na sa gourmet, sa steak, sawa ka na sa kung ano-ano, burger, sa maraming mga a la carte, sa mga pagkain sa hotel. Bumaba ka, dyan ka sa baba, utok nene, meron. 1 day old, meron. Fishball, meron. Yini, pag nandito ka at gusto mong bumaba, anytime. Tama. Tama eh. Sawa ka ng magkotse, sawa ka ng pa-drive sa driver, pwede mag-MRT ka, mag-tricycle ka. Walang problema. Sawa ka na sa branded, hindi mag-ukay-ukay ka. Sawa ka na dito sa Mega Mall o sa mga Shangri-La, mga high-end, sa Greenbelt. Eh di punta ka dun sa Tanay, Taytay ba yun? May bago dun eh. Taytay? Sorry ah. Pero pag nandito ka, sa baba, at sawang-sawa ka na dito, wala kang magawa. Tama? Tama. Wala ka, nandito ka. Sawang-sawa na ako mag-tricycle. Ano mas mababa doon? Lakad na lang. Ayun eh. Yes! Sawa na ako sa mga second-hand na damit na to. Anong gawin mo? Maghubad na lang. When you don't have money, you don't have enough leeway or elbow room. Na masyado makagalaw. Tinatawanan natin itong mga pangyayari na to, but at the end of the day, reality to. Tama eh. Tama. Hindi ka makapag-complain pag wala kang pera. Kung ano yun nandyan, yun na yun. Tama. Kaya nga nagagalit tayo sa mga bata ngayon, yung mga anak dito. Mga bata ngayon, ay naku po, napaka-entitled. Pag ayaw nila ng ulam, ay naku, hindi kakain talaga eh.
Nung panahon namin, ayaw mo ng ulam, ay naku, magtiis ka. Tama? Tama. Ngayon mga bata, pinabibili cellphone. Ako dati laruan ko, ay tumbang preso. Hindi ako binibilan ng tsinelas pag hindi pa butas yung dulo. Naalala niyo? Pag manipis pa, pag hindi pa bukas, pwede pa yan! Kaya lalakad ka hanggang school, pagdating mo ng school, butas. Pag napigtas, binibilang ka, hindi. Yung napigtas yun, gano'n kasi yan eh. Ganyan, mas gano'n. Pag napigtas to, anong gagawin? Lalagyan ng alambre. Sinelas na lang alambre. Naalala nyo? Yes! Tao. Dati titigan ka lang ng tatay mo, makulit ka. Titigan ka lang ako. Titigan lang ako ng tatay ko ng ganyan. Ay, hindi ko na alam paano ko susunod. Kasi ako dito. Isip. Ngayon yung mga bata, makulit. Titigan mo, anong gagawin? Tititigan ko. Times are changing. Times are changing. Kung dating formula ginagamit mo hanggang ngayon, it will never work. Hatawin mo yung mga bata ngayon? Dati! Pag ikaw makulit ka, anong gagawin ng tatay mo? Palo! Sinturon! Tama. Ngayon, sinturonin mo yung mga bata, bukas na kay tulpo ka. Sigurado yan! Sigurado yan! Teacher, yung mga teacher natin, paano? Pag makulit ka. Ako, pinalalabas ako ng mula silya, hindi po pingot. Alam niyo itong pis-pis na to? Naalala niyo? Tapos sa araw kayo magkakaklase na makukulit. May tulpo ba? Wala. Gawin mo ngayon yun, tapos ka. Times are changing. Tulpo. Ang gagawin mong formula ngayon para maabot pangarap mo, employment, tapos ka. Tama. It's a different formula nowadays. Tama. Iba na approach ngayon. Ibang-iba. Kaya pag gumagamit ka ng old formula to modern times, you become obsolete. So, kailangan mag-isip ka. Hindi na uso yung ang security ng family mo, you will just depend on one source of income. Ang uso na ngayon, MSI, multiple sources of income. Dapat well-informed ka. Iba na ang buhay ngayon. Alam mo, pag hindi ka nagkaroon ng business, tapos ka. Hindi na uso ngayon yung iaasa mo sa mga anak mo yung retirement mo. Dati pwede pa sa atin yung mga generation natin. Kasi dati ang formula, we'll take care of our parents. Ngayon, gano'n ka kasiguradong alagaan ka ng mga anak mo? Sige na. Baka pagka matanda ka na, ilagay ka sa retirement home. Pera biro. Pag wala kang pera, ay ilagay ka niya sa retirement home. Pero pag may pera ka, pag-aagawan ka ng mga walang yan. Nanay, dito ka lang ha, huwag kang pupunta kay kuya, dito ka lang. Dito ka lang. Pag may pera. Make sense? Yes. Masarap yung pag-retire mo, pag danda mo, may sarili kang pera. Yung hindi kayo hihingi ng panggamot sa mga anak mo. Kasi hindi mo alam kung yung mga anak mo, pag nakapangasawa, eh mabait yung mga asawa, paano kung walang iya ang mga pamangasawa? Paano yung mga buwisit? Are you with me? Yes. This is about future-proofing. Proof niyo yung sinisecure niyo yung future. And there's no better way, ladies and gentlemen, kaya nga ako lagi nagpapasalamat. Buti na lang may alliance in motion. Para yung mga ordinaryong tao magkaroon ng chance, makatulad ng merong mga mayaman. Yung mga mayaman, wala pong silang problema eh. Tayong mga ordinaryong mamamayan ang hindi makasabay sa kanila eh. Yung mga mayaman, komot mayaman. Sabihin lang ng anak kung anong gusto nilang negosyo dahil mayaman ng mga magulang, bubuksan ng negosyo. Tayong mga pinanganak na mahirap, pwede ka humingi sa nanay, tatay mo ng pan-negosyo. Pero buti may aim. Because sa AIM Global, equal ang footing. Lahat may chance para yumaman dito. Yes. Mayroon ka sa mahirap, mayamang pamilya, you have a chance to become a multi-millionaire in this business. Sipag lang. Ang katapat nito, dahil nga hindi natin kayang masabayan yung mga mayayaman, sabayan mo na lang ng hard work. Sabayan mo na lang ng lakas ng loob. Kung dahil sa mga opportunity na to,
kaya nating sabayan yung mga mayayaman, tapos wala ka pang sapat sa lakas ng loob, eh kaya mo nang, sabayan sila sa ganito. Lakas ng loob, sipag nila ang kailangan, di po magawa. I don't know what else you need. Are you with me? Yes. Now, we talk about you. Baguhin mo rin yung attitude mo. Kasi part ng mindset mo, yung attitude mo. Ugali. Sabi mo, ugali. Galing. Yung mind, ano Tagalog? Isip. Isip. Yung brain, ano Tagalog? Pura sirili. Yung attitude, ano Tagalog? Ugali. Pag-uugali. Kaya pag masama, ugali, di ayaman. Doon sa nakaputi. So number 1, kailangan meron kang good learning attitude. GLA. Pag-aralan mong mabuti yung business. Learn before you earn. Tama. Ano yun? Aral. Ang technique dito, paulit-ulit. Sa English, repetition. Repetition. Ayan. Ulit-ulit lang. Repeat. Repeat, repeat, repeat. Ulit, ulit, ulit. Kasi pag yung utak, paulit-ulit mo na-expose sa isang bagay, yung utak mag-adapt siya. Halimbawa, pagpasok mo dito kanina, amoy tao. After 5 minutes, hindi na amoy tao. Nag-adapt na yung ilong mo sa tao. Tama eh. Ganun lang yun. Ang katawan, nag-a-adapt. Ang katawan, nag-a-adjust. Sir, hindi ako sanay magpuyat eh. Hay, 1 linggo ka magpuyat. Next week, sanay ka nang di matulog. Tama. Sir, ma-RT ako eh. Next week, tanggalin mo yung pag-iinarte mo. Pustahan tayo. A couple of weeks after now, hindi ka na ma-RT. Masasanay ka. Kaya dapat, repeat. Sa school, bawal repeater. Dito gusto namin repeater ka. Yes. Repeater. Darating ang panahon, pag may idol kang speaker, lagi mong pinakikinggan, kung paano siya magsalita, ganun ka na din. Paano niya galawin yung kamay mo, ganun ka na din. Paano yung mannerism, ganun ka na din. Kasi hindi mo, yung scientific to, meron tayong tinatawag na mirror neurons. May mga neurons tayo na kinokopya yung lagi nating nakikita. Mirror neurons tawag dun. Minsan may makikita kayong mag-asawa, nagiging magkamukha na. Tama. Nakakita niyo yun? Yes. May ganun kasi, mirror neurons, nagkokopyahan. Kaya pag attend ka ng attend, yung mirror neurons mo na-activate. Gagawa yung utak mo ng panibagong neural pathways sa panibagong learning. Halimbawa, ang tagal mong matuto mag-bike. Bakit? Yung brain mo kasi gumagawa pa ng panibagong wiring sa pagbabike. Pag natutunan na ng brain mo yung balancing, galing mo na mag-bike. After 10 years, kahit hindi ka mag-bike, after 10 years, kaya mo pa uling mag-bike. Tama. Kasi wired na sa utak. Yes. Tulungan nyo yung utak nyo magkaroon ng wiring sa networking. Kaya ulit ng ulit para tumubo. Imagine niyo yung wiring, tumubo halimbawa, 1 millimeter. Attend ka ulit! Tutubo na naman yung pahaba ng pahaba ng pahaba. Problema ito, umattend ka ngayon, 1 millimeter. After 1 month ka uling umattend. Back to 0 yung 1 millimeter. Nagets nyo ako? Yes. Para magtuloy-tuloy yung growth, repetition. Tama. Huwag magsasawang umattend. Kahit meeting ng upline, attenan. Kahit paulit-ulit siya, sige pa rin. Sabi ng upline mo, may meeting tayo mamaya, ha? Na naman? Kagabi kami meeting lang, ha? Tapos nung binabagsak niya yung meeting, sabi ng utak mo, yan din yung kagabi, ha? Tapos nag-serve ng McDo, ito rin yung kagabi. Pero sabihin mo sa kabilang utak, sinasabi ng utak mo, ito rin yun, ito rin. Pero sa kabila, dahil natutunan mo yung repetition, sabihin mo sa kanya, repetition. Para tumahimik yung demonyong yun. Kasi yung naninira sa yung side mo about the business, yung duda mo, those are your personal demons. Tama. Dapat kaya mo siyang i-neutralize, kaya niyong patamikin. Kaya pag sinasabi niya, pagod na ako, gabi na, paulit-ulit naman yung meeting eh. Yan din yun, yung pagkain, yun din, yung iced tea, yun din. Sabihin mo sa kanya, repetition. Huwag mo lang lalakasan kasi magugulat yung akay mo.
Gumanito ka pa para kang may kausap mo. Repetition! para kang may hindi para kang may kausap talaga eh. Sa utak mo lang yun. Huwag kang sasambot ng ano. May hirap yan. Sabi ng nanay mo, nasisiraan na yung ako. Baka in global na. Ayusin nyo. Are we clear? Yes! Paano kami gumaling? Simple lang, repetition. Pag-aralan nyo yung pattern ng mga anak nyo sa school. Pag may assignment, ano? Repetition. Yung math solving, yung pagsusolve nila ng math, yung assignment nila, iniiba-iba lang yung numero, pero pareho-parehong pattern. Repetition. 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 Hindi pwedeng hindi mag-adapt yung utak if you keep repeating the same thing all over again. Over and over again. Kaya marami dito, gagaling na speaker at trainer pagdating mo. Oh. Commitment. Huwag bibitiw. Kahit mahirapan. Ha? Kung may asawa ka, di ba, nung sabi, till death do us part. Kahirap nun. Tao kayo, di ba? Pagkamatay na lang. Hindi ko na kaya. Commitment means not giving up. Commitment means running until you reach the finish line. Siyempre, pag tumatakbo ka, kakapagod, kakahingal, ang daling mag-give up eh. Siyempre, ang nakakapagod yung pagre-recruit, walang nangyayari. Build ka ng build. May napapayin ka, excited ka. After 1 week, pinapollow up mo, hindi na nagre-reply. Hindi mo malaman kung ano nagawa mo, ba't ganun? Ano yung pagkukulang mo? Magsiself-pity ka. Ano bang hindi ko nagawa, Lord? Ano ba yung nagawa ko? Hindi ko naman siya kinausap na isa. Ang dami mong tanong na minsan, akala mong problema sa'yo na. Pinapollow up mo, magre-reply, who you? Sometimes maraming mga questions ang mag-a-arise. Yung bang tipong, ba't ganon? Ginagawa ko naman lahat. Pinalo up ko naman. Ang sipag ko naman, Lord. Positive naman ako. Sinunod ko naman yung training, etc. Ladies and gentlemen, tandaan niyo mabuti ito. Tayo nag-aaral or sa buhay para mag-level up ka sa ibang baitang. Anong ginagawa ng universe? Anong kailangan gawin sa'yo bago ka mag-level up? Bago ka mag-level up, ite-test ka mo. Hindi pwedeng hindi. Bago ka mag-grade 2, ipasa mo lahat ng test mo ng grade 1 bago ka mag-grade 2. Bago ka i-promote sa trabaho, dapat nalagpasan mo yung mga test by experience, yung iba handwritten. So in other words, bago ka ilagay sa ibang baitang ng buhay, ite-test ka kung deserve mo. Kasi kung hindi mo deserve, remain the same. Sa college, hindi mo na ipasa, hindi ka pwedeng mag-level up, hindi ka pwedeng mag-second year college, mag-third year college. Kailangan ipasa mo. Well, I have good news for you. Gusto mo imaman? Yes. Gusto mo magbago buhay mo? Yes. Gusto mo mawala dyan kinalalagsakan mo? Yes. Ite-test ka mo. And yung test, hindi madali. Hindi siya definition of terms. Hindi siya fill in the blanks. Hindi siya multiple choice. Life will test you. Ito masakit. Sasaktan ka ng gusto para i-test ang karakter mo. Tama. Kaya pag may mga dumating na pagkakataon, opportunity, may dumating na experiences, whether tao or whatever, at nasaktan ka, sabihin mo lagi, test ito. Tama. Ipapasa ko to. Yes. Ha? Sabihin mo sa sarili mo, test ka lang. Test ka lang. Ako yayaman, kaya kitang lagpasan. Yes! Ako naman? Yes. Iti-test ka. Ngayon, para malagpasan mo yung test, dapat may commitment. Dami niyan. Ano yung mga test? May mag-join, aasa ka, mag-complete. Sa networking pa naman, kahit isa pa lang na recruit mo, hintik na pangarap mo, magkakabahay na. Oh! Isa lang ha, isa ka lang napasign up, tapos kahit na 399 lang, grabe! Ayaw na ako. May isa na ako may isa na. Walang iya, wala pang kabangga, nag-good na. Sakit! Sakit! Ano
sasabihin ng mind mo? Hindi para sa'yo. Anong sasabihin nitong kabila? Hindi para sa'yo yan. Malas ka. Tama? Hindi mo kaya. Kakahiya. Saturated na kasi. Ang daming justification. Kinukumbinsi ka ng demonyo. Ay sabihin mo sa kanya, repeat! Recruit lang uli, repeat! Repeat lang ng repeat sa ginagawa mo. Repeat lang ng repeat sa kaka-recruit. OPP, OPP, rejection, rejection, OPP, OPP. Susunod, payaman, payaman, payaman. Pero tinitest ka lang. Minsan, ang tagal mong hindi kumikita, ang tagal ng waiting mo. Libo na tong waiting ko, Lord. Papanggans na lang. Wala pa din. Sabi sa seminar, 2 lang. Hanggang ngayon, wala pa yung pangalawa. Naalala niyo yun? Kung ikaw, baliw na baliw, gumagano yung speaker, oh. 1 type, 1 type, 1 type. Ikaw, gumagano mo. Sumasama pa yung ulo mo eh. Tapos pag uwi mo, 2 lang. Wow, ang dali, 2. After 1 year, 1 pa lang. Ba? Hindi lumalabas yun. Anong tinetest sa'yo? Patient. Tama. Anong tinetest sa'yo? Yung resolve mo. Yung resiliency mo. Tinetest kung ikaw pasensyoso ka. Tinetest yung determination mo. Kaya pag may mga ganung pagkakataon, naiinip ka, nadi-discourage ka, nasasaktan ka, sabihin mo sarili mo, test ito! Test lang to! Ipapasa ko to para maging milyonaryo ako! Test lang to! Kailangan kang i-test para pag nilagay ka sa kakaibang level, deserve mo. Tama. Pangalawa, para pagdating mo doon, dahil maganda na yung karakter mo, kaya mong hawakan yung success mo at hindi mawawala basta-basta. Yes. Kasi pag biglang dumating ang kayamanan, hindi ka handa, mawala din. Tama yan. Walang tumamang loto na yumaman. 1 linggo lang siyang mayaman. Bakit 1 linggo? Inom dito, inom dyan. Papiesta sa lugar. Balato dito, balato dyan. Hindi pinaghirapan. Hindi na-learn yung proper mindset. Hindi na-learn yung mentality para hawakan ng pera. Kaya nung dumating, bye-bye. Pero ang isang bagay na pinaghirapan mo, binild mo. Took you so many years to build. Pag naging successful ka, mga kaibigan, di basta-basta mawawala sa'yo. Yeah. Clear? Yes. Kaya yung mga nahirapan, test lang po yan, ha? Tama. Test lang yan. Hindi yan ang final ano ninyo, destination nyo. Tinetest lang kayo. Next, belief. Ito. Yung belief system nyo, baguhin nyo po. Dati wala kayong tiwala sa sarili nyo. Start believing in yourself. Dapat magkaroon na kayo ng confidence. Start believing in the product. Maniniwala kayo sa product pag ginagamit nyo. Malalaman pag ginagamit yung product sa inyo, sa itsura pa lang, alam na. Alam talaga. Pag ginagamit, alam. Magsalita lang, alam eh. Pag medyo iba yung buga, alam mo na yun. Langanin. Clear? Yes. Gamit kayo ng sabon, gamit kayo ng produkto, gamit kayo ng toothpaste, gamit kayo ng mga vitamins natin, lalo na kayo ng sukorona. Tama, di ba? Dapat mataas ang immune system nyo. Ang hirap magnegosyo na healthy yung produkto natin, ikaw ang hindi healthy. Tama eh. Grabe, magbabago buhay mo. Ito! Yung kausap mo, naduran mo. Lagi namumula yung mata mo, nangihina ka, hikab ka ng hikab, wala ka man lang ka energy. Paano maniniwala yung mga prospect mo? Believe in the company. February 9, do not miss. Do not ever miss. Yes. Our SEGE and Profit Sharing Awards Night because makikita ninyo, milyon piso na naman ang ibibigay ng global. May botohan na nangyayari ngayon sa top 100 companies sa Business for Home. Lamang po ang AIM Global, si Doc Ed. Pero para kumain ng alikabok yung pangalawa, boto pa kayo.
keep voting because meron pang time para bumoto. So let's show the whole world na kahit 100% Filipino-owned ang AIM Global, pwede itong maging napakalaking kumpanya sa buong mundo. Believe in what you do, believe in the industry. Believe dun sa pinaglalaban nyo rito na freedom and leverage. Believe in your dreams. Believe in your downlines. Believe in your uplines. And most importantly, believe in yourself. Yes. Ang hirap paniwalain ng ibang tao kung ikaw hindi ka naniwala sa sarili mo. Dapat dito pa lang tapos na. Dito pa lang dapat, kumbinsido ka na. Hindi yung dito pa lang nag-aagaw isip pa siya. Kaya mo to. Yung kabila, mukhang hindi eh. Dapat dito pa lang sa mind nyo, done na. Done. No doubt about it. Magiging milyonaryo ka, yayaman ka, makukuha mo pa nga pangarap mo, magkakagod yun. Pupunta ka sa ibang lugar. Malalasap mo yung mga masarap sa buhay and you will become prosperous. Dito pa lang, done na. Kasi kung dito magulo, mahihirapan sa manifestation. Because meron tinatawag na law of manifestation. It should be clear in your mind. Wala na dapat cloud of doubts. Start believing in yourself. Start believing in your personal power, in your ability. Na kaya mo to. Ang unang kalaban mo dito, hindi ibang tao, ikaw. So, you must be able to neutralize that demon inside you. Kaya mo dapat siyang itim, pakahimikin, nilintik na yan. Matagal ka nang pinahirapan yan. Now is your chance to take over your life na matagal mo na gustong i-direct, matagal mo na gustong. Dapat nandun ka sa driver's seat ng buhay mo. Hindi yung duda mo nagdadrive ng buhay mo. Hindi yung feelings mo nagdadrive ng buhay mo. Hindi yung init ng ulo nagdadrive ng buhay. Hindi yung emosyon ang nagdadrive ng buhay. Marami sa atin nagpapatakbo ng buhay nyo, hindi ikaw. Emosyon ninyo. Dali mo magalit, dali mo mag-quit. Wala pong yumaman na emotional na pusong mamon. Ang labot mo, hindi ka yaman. Ang mga yumayaman, pusong bato. Tama. Hindi madrama. So tonight, makipag-break ka na sa drama mo. Hindi mo kay drama, iwan ka na dito sa 7th floor. Huwag mo na ako susundan sa bahay hanggang sa bus, dito ka na lang. Break na tayo. Break up with your personal dramas in life starting tonight. Hindi ka na pwede mag-emotional. Drive your life. May nagbiyahe mong pamilya going to the north. Dating nila ng Santa Fe, dahil sigsag sa road, nadisgrasya yung family. Isa lang ang nabuhay, yung kanilang pet na monkey. Unfortunately, yung husband, the father died, the wife died, their 2 children died as well. Nabuhay yung monkey. True to life po. Fortunately, yung monkey trained for so many years, kaya niya mag-translate, kaya niyang in-hand language, gestures, kaya niyang sabihin kung ano nangyari. So nagkaroon na investigasyon. Tinanong yung monkey, ano nangyari doon sa husband. Sabi ng monkey, madaling intindihin, inom kasi ng inom, maya nabangga. Oo, okay, pulis ka nang nagbablatter. Pulis ka. Yung wife, tinuro yung wife, yung mahabang buhok na, wife, inaaway daw ng wife, yung lalaki habang nagdadrive. Why kaya nabangga? Patay. Yung children na dalawa, anong ginagawa? Lalaro ng cellphone. Case closed. So ibabalik na yung monkey sa cage. Kaya naalala na yung bisagal. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Sino daw pala nagdadrive ng bandang huli? Kasi lasing na yung lalaki. Sino pinapag-drive niyo ng buhay niyo? Yung monkey. If you let your emotions get the best of you, better of you, yung monkey niyo ang pinag-drive. Take charge of it. Believe in yourself. Yes. Love yourself. Alam niyo, maniniwala lang kay sarili niyo pag gusto niyo yung sarili niyo. Eh, dapat gusto niyo siya. Gustuhin niyo kasi siya. Eh, problema sa'yo, ayaw mo yung sarili mo eh. Paano mo masabing ayaw mo yung sarili mo? You keep comparing to others.
Buti pa siyang ganda ng kilay, ako, hirap. Gusto niyo ba yung sarili niyo, yes or no? Yes! Gawin niyo dapat pag nakita niyo sa pugi. Dapat love mo yung sarili mo. Are you with me? Yes! And of course, ultimately maniwala kayo sa system ng AIM. This coming February 3, we will be launching our innovative marketing plan. Trust me, madaming mabilis na magiging millionaire. Kasi dati ang marketing plan natin, ang compensation plan natin, 3 lang. Ngayon, 4 na. We'll have the binary program, the uni level, the stair step, and the new uni payout plan. At 4 na comp plan. So just trust us because believe me, maraming tao dito malayo mararating, matira mayaman dito. Last sa attitude nyo, always be positive. Yan. Kaya pagka kayo taga-AIM Global, dapat ang type ng dugo nyo hindi type O. Hindi type B. Ang type dapat ng dugo nyo, B positive. Kapag ka nag-unite kayo ng dugo, tapos yun ka, anong type ng dugo mo? Type B positive. Tapos nung tinest yung dugo nyo, type O kayo. B positive. Hindi mo sa result nyo, type O. Hindi ko. Taga-AIM Global po ako. B positive po kami. Ang dugo po namin ay B positive. Pag sabing positive, hindi naman ibig sabihin wala kayong negative na may encounter. Ang ibig sabihin ng being positive is being optimistic in spite of the presence of negative or challenging situations. So, ano lang, I mean, huwag lang kayo mag-give up. Tandaan nyo yung mga, sabi ko nga kanina, di ba, test? Ako, looking back to our lives, kung bakit ako nag-succeed sa network marketing, ang laking contribution nung pinagdaanan namin hirap. Dahil alam ko yung hirap, nasanay ako sa hirap, nung pinasok ko mahirap, walang dating. Hindi ko alam, all throughout those years ng childhood namin, piniprepare pala ako for something bigger kaya kami nahihirapan. Hindi mo alam kaya ka rin nahihirapan ngayon. You are being prepared for something bigger. Nilalabas lang yung leadership mo, nilalabas lang yung tamang character, nilalabas lang yung resiliency, nilalabas yung commitment, nilalabas lang yung determination. Nilalabas yung mga tamang character mo. Nilalabas yung desire. Nilalabas yung drive mo. Kaya may mga test kayong dadaanan. But at the end of the day, it's important na positive kayo lagi. One of the things that kept me positive during those times is I kept praying. Kasi napaka-powerful ng prayer. Not only that it will be answered, pero you become confident sa hinihingi mo. You become positive just merely by praying. Yun ang power ng prayer, tama? Hindi pa niya binibigay, pero just by praying, nagkakaroon ka ng pag-asa. Yes. Kala natin ang power ng prayer is when we are being answered. Hindi. Just the act itself, when you pray, you become hopeful. Tama? Yes. So, ang laking tulong sa akin yung nagpipray ako, laking tulong sa akin yung mga sinasamahan kong tao, mga positive, para mahawa ako. Kasi kung sino yung lagi mong kasama, magiging ganun ka eh. Hindi pa nagkamali yan. Wala pang networking, ganun na sa buhay. Sumama ka sa 5 sugarol, magiging pang-anim ka. Sumama ka sa 5 chismosa, ay naku, magiging pang-anim ka. Sumama ka sa 5 matalino, magiging pang-anim ka. Sumama ka sa milyonaryo, magiging milyonaryo. Matagal na yun eh, birds of the same feather, Together. kaya kung gusto mo maging milyonaryo, sumalpak ka sa environment na puno ng milyonaryo. Darating ang panahon, mahawaan ka nila eh. Tama. Kasi ma-absorb mo yung energy nila, ma-absorb mo yung ugali nila, mapag-aralan mo ano ginagawa nila, gagayahin mo yung galaw nila. Dahil lagi mong kasama yung galaw nila, nagiging galaw mo, yung resulta nila, magiging resulta mo rin. Tama ba? Tama. Average na estudyante ka, sumama ka sa mga honor students. After 6 months, honor students ka na rin. Bakit? Kasi yung 5 barkada mo, nag-aaral. Ikaw lang ang hindi. Ano mangyari sa'yo? Mapilitan ka. Tama. Pag nagpa-practice, kailangan handa ka.
tumataas yung level mo, yung vibration mo. Pero dati, bago ka sumalpak sa circle na yan, average ka lang. Bakit nung sumalpak ka, naging honor student ka? Na-absorb mo yung energy nila eh. Na-absorb mo yung vibration eh. Nakakopya mo yung ginagawa eh. Nakakuha mo yung thoughts nila eh. Nag-pipeline kayo ng thinking. Oh. Kaya kahit hindi ka marunong dito, dikit lang. Dikit sa tamang tao. Kahit ayaw ka niyang dikit, ang didikit ako sa'yo. Kahit lumalayo siya, bahala ka. Sabi ko, dikit eh. Di pwede ditong iya ka, ma-pride ka. Pag may nakita kang mayaman, pag dito i-apply mo, dikit ka lagi. Pag nagkukwento siya, ganyan mo yung tenga mo. Record mo yung cellphone. Apply, saan ka punta? Wala, dyan lang. Ako na lang driver mo, apply. May mga ganyan akong downline noon. Para lang makasama ako, they will offer na ipag-drive ako. Ako naman, sige, yung pala, pag pinagdadrive na ako, ang daming tanong. 2 hours ka pa, paano ka nagsimula? Di masasagot mo. Eh, paano ginawa mo doon sa downline mo makulit ng araw? Hindi ko alam, tinetraining ko na pala yan. Dahil lagi kami magkasama, guess what? Nagets niya paano yung thought processes ko. Nagets niya paano ako gumalaw. Nagets niya ano work ethics ko. Nagets niya ano mga principles ko. Nagets niya ano paano ako umataw. Pwede nag-resulta ako, nag-resulta niya. Wow. Basic. Daling intindihin. Ang labanan, paano gagawin? There. Yes. Always be positive. Test it. Maliwanags. Yes. Skills, last. Pag-usapan natin yung skills niyo. Tapos na tayo. Action na tayo. Eto na tayo. Network. Ayan, tapos na ako dito. Tapos na ako sa'yo. Gawin mo na lang yung part mo, please. Ngayon, ito pag-usapan natin. Paano mabibuild to? Yung bilugs-bilugs. Paano dadami yan? Dapat marami kang activity. Sabihin mo, activity. Marami kang business activity. Pag may business ka, may activity ka dapat. Tama? Yes. Ang networking, business din. So, dapat may ginagawa ka. Tingnan mo, yung activity, ano ibig sabihin ng activity? Action. Ano yung spelling na action? Tingnan mo, A-C-T-I-O-N. Ayan o, acting. Ito din o, acting. Yung iba lang, ma-arting. Hindi activity, activity. Inuna pa yung drama, inuna pa yung date, inuna pa yung... Sa buhay, dapat marunong kayo mag-priority. And I'm telling you, kung ano yung priority nyo sa buhay, there is where your energy goes. Kung ang priority nyo sa buhay, cellphone, your time, your energy will go to your cellphone, to your Facebook. Pero pag ang priority nyo sa buhay is aim global, part-time income, you become creative, yung energy mo dun pupunta. So create many activities. Pag sinabi kong activity, mga gagawin mo araw-araw para ma-build to. Diba ang pinag-usapan natin, gagawa kayo ng network eh. O, itong network, para mag-materialize to, dapat may activity kayo. Ang network, ano laman ng network? Ano nandyan? Tao. Hindi hangin. Sa network, merong ano? Merong user. Gumagamit lang ng product. May nabentahan kayo, yes or no? Yes. Tawag doon customers. Minsan may marirecruit ka, walang ibang gawin kundi magbenta. Ano tawag doon? Retailers. Sino itong mga retailers? Masaya na sila sa 25% to 50% na income. Pero ang hinahanap mo, network builder, katulad mo. Matanong, para lumabas ang user retailer, network builder, dapat meron kang activity. Yung mga activity ano? Prospecting. Ganap ka ng prospect. Recruiting. O inviting. Presenting. Yung presenting lang, ang dami. May table presentation, may centering, may online presentation, may home party. Pag nag-present ka, ano? Follow up. Tapos goal setting. O meeting after meeting. Tapos ano? Training.
Ang daming activity, oh. Dali lang intindihin. May ING sa dulo lahat. Prospecting, recruiting, inviting, presenting, following up, goal setting, meeting after meeting, training. May dulo pa. Yung last. Alam niyo kung ano? Repeat. Daling intindihin eh. Recruiting, prospecting, recruiting, inviting, presenting, following up, goal setting, meeting after meeting, training. Repeat! Prospecting, recruiting, inviting, presenting, following up, goal setting, repeat! Ano sabi ko kanina? Repetition. Yung iba, prospecting, recruiting, inviting, na-reject. Stop. Tama? Prospecting, recruiting, inviting, presenting, following up, goal setting, meeting after meeting, training. Walang naniwala. Repeat. Ulit-ulit. Pagdating sa dulo, repeat. Pagdating sa dulo, repeat. Eh, tinutokso ka. Give up ka na. Give up ka na. Pag may tukso, apply the attitude. Pag may tukso, apply the attitude. Ano sasabihin mo? Commitment. Tigilan you me. Commitment. Pag may trial, pag may testing, attitude ang i-apply. Pag napapagod, attitude ang i-apply. When you feel like quitting, attitude ang i-apply. Pag may activity ka, ano ina-apply mo? Attitude. Kaya the attitude goes with the activity. Ganun siya. Hindi pwedeng puro activity lang nang walang proper attitude. So when you feel like giving up, pasok ang commitment. When you feel like ang convincing power mo hindi enough, pasok ang good learning attitude. Aral pa. When you feel like wala kang confidence, belief system, pasok. When you feel like giving up, be positive. Sa network activity nyo, any problem, challenges that comes along, apply the 4 attitudes. GLA, commitment, belief system, and being positive. Naiinip ka. Ano yung apply mo? Naiinip. 2, commitment and being positive. Hindi ka nagagalingan sa sarili mo. Wala kang self-confidence. Anong i-apply mo? GLA and belief system. Walang naniniwala. Gusto mo na mag-give up. Ano i-apply mo? Be positive. O di dyan lang naglalaro. Tapos paulit-ulit lang. Tignan natin kung walang maniwala sa inyo. Tama. Failure can never handle persistence. Hindi kayang hawakan ng failure ang persistence. Nakita niyo yung bato na malalaki? Pag merong kahit gapatak ng tubig na tumutulog, kahit gaano kahina over a period of time, makikita niyo yung rock na bubutas dahil sa tubig. Walang matigas dito sa marketing plan natin. Tiyaga lang, makukuha niyo rin yung 1,000 points sa pagdating natin. Magiging MC rin kayo. Everybody has the equal chance. You just have to believe in yourself. Pag nangihina, recharge, attend ng NDO, attend ng training. Pag napanghihinaan, talk to your upline. Pag napanghihinaan, don't talk to your downline. Downline, nangihina na ako, ikaw ba? Sabi ng downline mo, ako din up eh. Ano, wait na tayo. Gets niyo ako? Yes! When you're down, go up. When you feel up, go down. Pag excited ka, hawaan mo yung downline mo. Pag nangihina ka, punta ka sa upline. Pag yung upline mo nangihina din, sa upline ng upline. Pag yung upline ng upline nangihina rin, kay Doc Ed. Are we clear? Yes! Basic fundamentals lang po ang success. Again, ang kalaban nyo dito ng iba kundi kayo. You give in to your you give in to your personal demons, along the way, you'll give up. Kasi ang temptation ang gagaling sa loob. Focus in aim global. Huwag kayong tumingin sa ibang company, huwag kayong tumingin sa Facebook ng hindi ng iba. May mga friends kayo nasa ibang company, i-unfriend nyo muna. Para hindi kayo ma-confuse. Kasi sometimes maraming networking company ang gustong-gusto nilang kunin mga taga-aim global.
Alam niyo kung bakit? Kasi well-trained kayo pag taga-AIM Global kayo. Tama eh. Ano kayo mga channel ba never yan? Try niyo muna. Focus muna tayo. May malaking pasabog tayo sa February 9. Makikita niyo gaano ka-generous ang marketing plan. Ang daming program ng company. We keep opening up new countries. Oo, nandun na ako, nakakapagod. Pero ano po bang hindi nakakapagod ngayon? Tama eh. Ano pa bang madali ngayon sa panahon ngayon? Kaya ang tanong niyo sa akin, sir, ang hirap eh. Ano pa bang madali? Magnakaw nga, kahirap eh. Tama ba? Wala na pong madali eh. And ang logic dyan, lahat ng may value sa mundo, pinaghihirapan. Tama. Yung nahihirapan ka rito, it's okay. It's just a matter of tests. You overcome this, ladies and gentlemen, we will welcome you at the top. Pagdating ng panahon, kayo naman ang aakyat sa Philippine Arena kasi muli ang support na kayo. Katravel kayo ng family nyo. Review. Simple lang, nadala nyo na ba yung mga magulang nyo sa Palawan, sa Boracay, sa Hong Kong? Hindi ba bago man lang nilalisanin itong mundong to, mapasakay nyo naman ng eroplano? Yes! Di ba bago man lang nilalisanin yung mundong to, makapagbigay ka man lang ng pang-grocery na matutuwa yung nanay? Tama eh. Time is not on our side. Tingnan niyo yung nangyari kay Kobe Bryant. Walang sakit, very healthy, famous, a great basketball player, very young. He died ahead of his time at 41. Hindi mo alam, plane crash pala. Pag oras mo na, oras mo na. Tama eh. Tapos tayo nasa nagsasayang ka ng oras, bukas na lang. You never know what's gonna happen tomorrow. The best thing to do is to do your best every day. Every day. Love your loved ones every day. Express your love to them every day. So, can you imagine, ito, piniprepare natin yung future ninyo. There's no reason for you to give up. Walang reason. Mahirapan ka, huwag ka mag-give up kung nahihirapan ka. Kasi magiging habit sa'yo yan at tuwing nahihirapan ka na lang, mag-give up ka. Tama eh. Don't make it a habit na every time nahihirapan kayo, you will quit. Because believe me, sa buhay, pag ang naging dahilan mo para mag-quit ay mahirapan ka, in the future, pag may na-encounter kang hirap, second nature mo na lagi ang pag-quit. Huwag niyong ipoprogram ang sarili niyo sa quitting. Dapat ma-endure. Sabi ma-endure, malagpasan. Na kahit nahihirapan kayo tuloy, para maging habit mo, na kahit nahihirapan ka, tuloy ka pa rin. Sa buhay, marami kang makakita. Mixed ang audience natin, may millennials, may middle age, and there are people who are probably on their retirement. Wherever demographic you fall, AIM Global is for you. Bata ka, prepare for your future. Tanda ka na, prepare for your retirement. Nasa middle age ka, you're not getting any younger anymore. Okay, magsayang ng oras. 2020 should be your year. Yes! 2020, dapat taon mo to. 2020, dapat may mangyari sa'yo. 2020, dapat may magka-result ka sa inyo. 2020, dapat mabasag mo na ang sumpa ng kahirapan sa pamilya ninyo. Yes! 2020, dapat mabigyan mo na magandang buhay ang mga anak mo, mga magulang mo kung single ka. 2020, dapat mabigyan mo man lang sa mga parents mo yung magandang buhay o kaya mapalasap nyo sa kanila yung buhay ng may pera. And you are the architect of this all. Ikaw ang gagawa ng buhay mo. Ang buhay, guess what? Ikaw ang producer, ikaw ang director, ikaw ang actor, ikaw ang kontrabida. All in one. How you play your role, kung paano mo i-play yung role mo, yun ultimately ang magdidictate kung ano magiging kakalabasan ng pelikula mo. Pelikula tong ginagawa nyo sa inyo. May nahirapan man sa inyo, okay lang kasi nagpapaganda sa pelikula yung hirap. Tama eh. Nagpapaganda sa pelikula yung mga kontrabida. Pero tatandaan nyo to, pag nalagpasan nyo to, at kayo hindi na-give up, blockbuster na lalabas ng pelikula. Kaya lang namin ilipat yung isipan namin sa inyo, mata namin sa inyo, para makita nyo, maisip ninyo, mga puso namin, mailipat namin sa inyo para maramdaman nyo kung ano yung mga bagay na naghihintay. Gagawin namin. At what we can only do is to assure you about what's happening or what's waiting for you here. Along the way, we have to do your part. Trainer lang kami, facilitator. Ang AIM Global, kami lang yung nagbibigay. At the end of the day, ikaw ang gagawa today. May guide ka na binigay, pinakita na namin kung ano yung mangyayari, kulang na lang ang gagawin. Pag ginawa mo yung part mo, welcome sa Millionaires Club. Bigyan din sa inyo lahat.
God bless everyone. Kita-kita tayo sa pag-aaral natin. Thank you!